Yun ang Ginoo. Therefore, this is what the sovereign Lord says, I will raise my fist of judgment against the land of the Philistine. I will wipe out and utterly destroy the people who live by the sea. Ang kasuko sa Ginoo iyang ipahamtang karon. And salamat og dalaygon ang Dios. We will move the future deliverance of Jerusalem. Kay mao man ni ang time clock. So unsay mahitabo sa Jerusalem? Unsa may gisaad sa Ginoo sa Jerusalem? And here ato makita in Zechariah chapter 12. Tunitan-aon chapter 12. Wala ato makita the message concerning the faith of Israel came from the Lord. This message is from the Lord, who stretched out the heavens, laid the foundation of the earth, and formed the human spirit. Next verse. I will make Jerusalem like an intoxicating drink that makes the nearby nations stagger when they sent their armies to besiege Jerusalem and Judea. In Cebuano, para masabta nato, that verse 2, mingon ang pulong sa Ginoo. Hapit ko na hapit ko na himuon ang Jerusalem ngadto sa usa ka kupa nga makapahubog sa mga tao nga naglibot kaniya. Imagine ka, ang naglibot daw sa Jerusalem, which is the Arab world. Unsay gisulti sa pulo sa Ginoo? Hapit ko na himuon ang Jerusalem ngadto sa usa ka kupa nga makahubog sa mga tao nga naglibot kaniya. Imagine ka. And verse 2, apan inig-abot ni atong adlaw, himuon ko usab ang Jerusalem sama sa bugat nga bato. Ang nasod nga mangahas pag-alsa niini masakitan gayod. Imagine ka na. Tanawa na. Ang nasod nga mangahas pag-alsa niini masakitan gayod. Ang tanang nasod sa kalibutan maghiusa sa pag-atake kaniya. And that's why no wonder even in Europe, in America, makita nato na nga diin nanay ng mga nag-march in Iraq, nag-march sa mga kanasuran, mga pro-Palestine. They speak against Israel. Realidad ni sa atong panahon. This is in Iraq, maybe in Iraq. Kita ni mo na, unsay gibuhat na diha? Oh, Baghdad, Iraq. Nagagather ang mga tao karon nagarally. And ato makita nga tinuod ang pulong sa Ginoo. Imagine ka. But here ato makita. Ako basahon sa English translation in verse 3. On that day when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock of all the nation, and all who try to move it will endure themselves. Imagine ka, sa tanan daw nga mutats, sa tanan mo go against, sila lay nag-endure or nag-inflect sa ilang kaugalihon. And here to makita in verse 4. On that day I will strike every horse with panic and its rider with madness, declares the Lord. I will keep a watchful eye over the house of Judah, but I will blind all the horses of the nation. Then the leaders of Judah will say in their hearts, the people of Jerusalem are strong because the Lord Almighty is their God. Hallelujah. Makita nimo ang Biblia nakabalo sa ending. Mabitaw ni kung kini sila unta nakabalo pa sa Biblia, dili na makig-away. Imagine ka. Nganong strong daw ang Israel? Why they are strong enough to fight their enemies? Because the Lord of the heavens army, unsa daw? Mo'y ilang Ginoo. And the laygon ang Dios. Because the Lord Almighty is their God. On that day, I will make the leaders of Judah like a fire pot in wood file, like a flaming torch among the shade. They will consume right and left all the surrounding people, but Jerusalem will remain intact in her place. Imagine ka, anak. And salamat og dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong.
Verse 7, the Lord will save the dwelling of Judah first, so that the honor of the house of David and of Jerusalem, ato makita na tungod daw sa honor of the house of David and of Jerusalem inhabitants may not be greater than of Judah. On that day the Lord will shield those who live in Jerusalem, so that the fables among them will be like David, and the honor and the house of David will be like God, like the angels of the Lord going before them. On that day I will set out to destroy all the nation that attack Jerusalem. So matingala ka karon, daghan ng mga nasod ang nagplano, daghan ng mga nasod nga diin nagapamuhat, naga-orchestrate, even ang Iran. Kini nga mga nasod ato makita, they will fight against Israel. But here ato makita, in these coming days, tungod kay series ang akong pagabuhaton, masabta na to unsay mahitabo sa ubang mga nasod. Ang realidad di sa atong panahon. And salamat og dalaygon ang Dios nga ikaw ako makasabot niini. Nga kung na may mga commotion karon, gina-orchestrate ni sa Ginoo. Maybe mingon ta shaping po di sa Ginoo sa katawhan sa Israel. Tungod kay even until now, wala sila mi-acknowledge sa atong Ginoong Hesukristo. Wala nila gidawat, they rejected the Lord of hosts. Ug mauni ang rason nga nganong gi-shape sila. But adunay mahitabo nga revival even in Israel. Sa dihang mahitabo ang rapture of the church, makarealize sila, makamata sila kung unsa di ay ang ilang gibuhat. That's why here naigitag morning for the one the perch. Naay morning nga mahitabo kay makarealize sila kinsa di itong gipatay dito sa cross of Calvary. Makarealize sila nga ang Ginoo day niabot. Kay karon, actually karon, they are waiting for their Messiah to come. O ang Messiah nga ilang gi-expect, ang Antichrist nga mo reign for 7 years. Inagiskot ko rapture, atong tanawon ang continuation sa 6 seals nga gitawag na kong chronological order of the rapture of the church. In Revelation chapter 6, verse 12, habang nagkagubot ang kalibutan, habang nagasrally ang mga nasod against Israel, habang ginaatake ang Israel, here in verse 12, the same chapter, I watched as the Lamb broke the 6th seal, and there was great earthquake. The sun became as dark as black cloth, and the moon became red as blood. Then the stars of the sky fell on earth, like green figs falling from a tree shaken by a strong wind. Verse 14, the sky was rolled up like a scroll, and all the mountains and islands were removed from its place. In verse 15, then everyone, the kings of the earth, the rulers, the generals, the wealthy, the powerful, every slave and every person, all hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains. And they cried out to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of God. Verse 17, for the great day of the wrath has come, and who is able to survive? Ato makita, the kings, mga leaders, mga generals, mga armies, makita nila magkaroon og open heaven. Makita nila kung kinsang naglingkod sa trono. Og ilang bation ang kahadlok. Og mohangyo sila sa mga bato og sa mga bukid nga mutabon kanila tungod sa ilang pagkahadlok nga makita nila ang naong sa Ginoo. And that's why here in verse 17, for the great day of their wrath has come, and who is able to survive? Ato makita nga ang atong gipaabot is rapture of the church. Dili sikan gaming kay dili mo naog magkaroon lang open heaven, makita ang Ginoo. Dato sabda nato ni. And salamat og dalaygon ang Dios nga ikaw ako nakasabot nini unwa ni ang rason nganong kailangan ka mag-prepare. Amen. Hallelujah.
Here in verse 10, ato makita. Kaya mga tao makarealize kung kinsa di ay ang ilahang nganong gi-reject nila ang Ginoo. Makita nato din in verse 10. And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. Ato basahan sa Cebuano, verse 10. Tanawa na, verse 10, Cebuano. Og bubuan ko ang banay ni David og ang mga lumulupyo sa Jerusalem sa espiritu sa pagkamaluluyon og pagkamainampuon. Aron inigtan-aw nila kaniya nga ilang gidunggab, magbangutan sila tungod kaniya sa mga nagbangutan tungod sa kamatayon sa usa ka bugtong anak. Magaagas sila, magapaagas sila og pait nga mga luha sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa iyang panganayng anak. Niadtuon niya nga adlaw magbangutan ang mga lumulupyo sa Jerusalem sama sa pagbangutan sa mga tao alang ato makita kini nga mga butang tanaw ra gud. I know for sure that this time ang mga tao makarealize kung kinsa ang ilang gi-reject. Ug mingon ko niini nga panahon magkaroon og great revival because this is a mystery. There is a hardening in part of the people of Israel until the full number of Gentiles has come in. Nganong ginaanang ilang heart karon tungod kay ngano man wala pa na kumpleto ang Gentiles. Kay ngano man daghan pang mga anak sa Ginoo wala nag-fulfill sa ilang tawag. Daghang mga anak sa Ginoo nga diin ilang gidisregard or wala nila tumana ang Great Commission. Nga ang sugo sa Dios, go therefore go and make disciples of all nations. Daghang Kristohanon karon nasa simbahan. Walay gibuhat. Ako mingon sa imo ha, God's time clock is at hand. Paningkamot, buhata ang imong tawag. Muipikto ni. Kung kaniadto wala niyo to panumbalinga ang imong tawag, I hope nga ikaw magkaroon og revelation karon. Those of you nga gipalabay lang sa pikas dalunggan ang sugo sa Dios to win souls and make disciples, dapat karon nga panahon makarealize ka. Dapat magseryoso ka sa imong tawag. Ayaw hulata nga may hitabo ning tanan pagkatapos you are left behind. Realidad ni sa atong panahon. Dinhi ato makita ngano nakarealize ang mga katawhan sa Jerusalem nang hilak sila, nakarealize sila nga mao man dayto ang Ginoo nga diin among gireject sa among mga forefathers o kami usab nagreject kaniya. Don't you know nga sa Jerusalem pag magwali ka about Christ ginabato ka. Inana sila ka hard. Inana sila ka gahi o kasing-kasing. Why? Sumala sa pulong sa Ginoo, there is a hardening in part of the people of Israel until the full number of Gentiles has come in. Manang importante nga masabtan nimo nga dili na paggahion nilang kasing-kasing kung makompleto ang number sa Gentiles nga muduol diha sa Ginoo. Ug mao ni ang realidad nganong nagwali ko about God's time clock in these end times. And salamat og dalaygon ang Dios nga mga katawhan sa Ginoo nakarealize. Ato makita nga diin mga butang here ato makita na mga gitawag nga pagbangutan morning na ipag-grave. And of course ato makita on that day in verse 11 the weep